Buksan mo to. Kunin mo sa front desk ang susi ng kwarto na to. Ang susunod po. Song Shining, alam kong nandyan ka. Mister, Bakit nandito si Mr. Hu? Song Shining, oras pa ng trabaho mo ngayon. Ano bang ginagawa mo dito? Ano nangyayari sa'yo? ang bango mo. Song Shining, Ang init. Song Shining. Kumalma ka. Paki-on ng aircon para malamigan ako. Mr. Hu! Ay! Malamang inalason siya. Dadalhin ko siya sa ospital. Tignan mo kung sinong nasa kwartong to. Masusunod po! Gising ka na? Bakit ako nasa ospital? Kung hindi kita dinala dito, baka na-rape mo na ako. Song Shining, hindi ko inakalang may ganung side ka din pala. Ako? Ang bango mo. Ginawa ko ba talaga yon? Bakit ko naman hinalikan ng boss ko? Kahapon, nagkaroon tayo ng kasunduan. Lumabas ka ng office hours para mag-check-in sa hotel. Nagkakamali ka. Susundin ko daw po si Mr. He. Teka, Mr. He? Mr. He, paano hindi ko siya kilala? Wala akong mga client na Mr. He. Upang magaling ka mag-imbento ng kwento. Hindi ako nag-iimbento. Pero bakit may manyakis dun sa kwarto? Maling kwarto ata yun. Sino nagutos sa'yo? Si Anna. Sangming, sabihin mo si Ana na pumunta dito sa ospital. Bakit? Napakawala kwenta mo. Pero Miss Anne, sabi ni Mr. Hu, pumunta ka daw sa ospital. Mr. Hu, paabotin sa akin. Uy. Madumi yung kamay mo. Ako na. Halika. Lumapit ka pa. Ito palang ginagamit mo. Kasi maganda ang pare sa kumpanya. Sa tingin mo ba mabobola mo ako? Sungit. Mr. Hu, nandito na siya. Mr. Hu, hinahanap mo daw ako? Inutusan mo ba si Song Shining na pumunta sa Hongteng International? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Bakit hindi ko siya kilala? Ang pangalan ng client ay Mr. He. Naaalala ko nga. Pinutusan ko siyang sunduin si Mr. He. Matatanggal na naman ako sa trabaho, hindi ba?
Ganun ba? Kung ganun, bakit wala si Mr. He sa kwarto niya? May manyakis pa sa loob. Anong nalalaman mo? Tiningnan ko po ang list sa front desk pero walang Mr. He na naka-check-in doon. Sigurado ka ba? Imposible. Tatawag si Mr. He ngayon. Ano? Nakalis ka na? Mr. Hu, hindi ko po alam na nakalis na pala si Mr. He. Tsaka ko nautosan si Chong Shen. Pero si Hizing pala yun. Makakaalis ka na. Ningning! Lola, bakit ka nandito? Hindi ba't itong malaki sa pulang notebook ni Ningning? Lola, bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Naubusan ako ng maintenance, kaya ako nandito sa ospital. Iho, ikaw ang asawa ni Ningning? Hindi ba? Song Shining, sinabi mo sa lola mo na asawa mo ako? Hindi. Lola, nagkakamali ka. Siya ang asawa mo. Naalala ko siya yung nasa pulang notebook. Hindi po. Boss ko siya. Hindi ko siya asawa. Boss mo? Baka namalikmata lang ako. Matanda na kasi si Lola. Mali pala ako. Song Shining, lumapit ka dito. Po, boss? Sasabihin ko to sa'yo. Una, imposible akong makagusto sa katulad mo. Ayoko sa lahat yung naglalandian sa office. Huh? Kung ano-ano naman ang sinasabi mo sa iba. Dapat ay maliwanagan na sila. Kung hindi, ikaw lang ang mapapahiya. Ikaw? Baliw ka ba? Sino namang kakagusto sa'yo? Lola, uwi na po tayo. Bakit magkapare sila ng damit ng asawa ko dito sa picture? Damit lang naman yan. Mas pogi pa rin naman ang asawa ko. Newbie, alam mo ba kung bakit dinala ni Mr. Ro si Hizing sa Rongsheng? Hindi ba tanggal na si Hizing? Tanggal na siya pagkatapos niya sa Rongsheng. Hindi na siyang kilalang manager He. Ngayon, nandun na siya sa Rongsheng. Mr. He? Oh, anong klaseng tao ba siya? Bagong stalta ka kasi. Si Mr. He ay mahilig sa sport. Nung nakaraan, namili sila ng mga malalanding sekretary. Mayaman nga siya. Manyakis naman. Nakakatakot siyang tao kung sino-sino na lang yung babae. Buti na sa kanya para sa mga nabiktima yung babae. Timplahan mo ko ng kape at ihatid mo sa office ko. Opo. Pasok. Mr. Hu, kape mo po. Teka. Ganito mo ako kagusto? Nasaan ang notebook ko? Hayaan na, may gagawin pa ako. Pinagsabihan ko na siya. Bakit ang kulit niya? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae?
tatanggi ako agad at sasabihin na may gusto akong iba? Kapag hindi, gumagana sasabihin ko na nagkakagusto din ako sa lalaki. Mr. Hu. Nasa'yo pala to? Sa totoo lang, may nagugustuhan na ako. Nabasa to ni Mr. Hu. Kaya malalaman niya na kung gaano ka serious sa trabaho. Laki ng ngiti niya. Mukhang di nga gumagana. Ikaw, Bakit? pwede bang ayusin mo sarili mo? Masyado kang obvious. Ano? Ginoo mo? Bakit? Anong nangyayari sa akin? Bakit ang bilis ng pintig ng puso ko? Lalaki ang gusto ko. Bakit niya sinasabi sa akin? Ganun na ba talaga kami ka-close? Pero may asawa si Mr. Hu. Yun ang dahilan kung bakit magdi-divorce sila? Huwag kang mag-alala, Mr. Hu. Itatawa ko sekreto mo hanggang kamatayan. Mr. Hu, Ayan na naman siya. Halata talagang gusto niya ako. Pero bakit naman ako iiwas? Makinig kayong lahat. May dinner meeting kami ni Mr. Zhu ng Hongteng Group mamaya. Ana, sumama ka sa akin. Sama ka din. Mr. Hu, ito na kong kape mo. Hanggang kailan ba siya nandito? Dikit siya ng dikit kay Mr. Hu eh. Malay mo ginayuma niya si Mr. Hu. Di ba may asawa na si Mr. Hu? Gusto niya bang maging kabit? Nandiyan pa si Miss Anna. Maghintay ka lang sa aking social. Mr. Zhu, Mr. Ho, long time no see. Pasok muna tayo. Pwede ko bang tingnan ang menu niyo? Salamat. Anong in-order niya? Palitan mo ng launching shrimps ng braised peanuts. Maltai sa beer. Okay. Allergic sa na si Mr. Zhu. Song Shengming. Tingnan natin ang mangyayari sa'yo. Bakit ka nag-order ng beer? Hindi ako na-order niyan. Aayusin ko agad. Mr. Hu, anong ibig sabihin nito? Alam mo allergic ako sa mani at madami pang in-order mo. Song Shengming, bakit ka nag-order ng mani? Allergic sa mani si Mr. Zhu. Pero... Sa tingin ko ay ayaw mo nag-kooperasyon sa amin. Kung ganun, hindi na ako peperma sa kontrata. Teka lang Mr. Zhu, bago lang kasi namin siyang intern kaya hindi niya alam. May iba akong uutusan para mag-order ng pagkain. Okay lang ba sa'yo? Pasensya na. Mali ang na-serve namin na pagkain. Ikaw, ibalik mo nga to. Umupo na tayo. Ito na po ang pagkain. Enjoy po kayo. Mr. Zhu, tama na yan. Pag-usapan na lang natin ang kontrata sa susunod. Hello? Anniversary gift? Sige. Uuwi ako agad. Mr. Hu, yung regalo mo para sa misis ko. Naganda ka ba? Gusto niya mga products nyo. Baka meron kayong dala. Mr. Zhu, alam kong mahal naman mo ang misis mo. Kaya nagdala ko na set gift para sa kanya. Kunin mo na po yan. Dahil gusto ng misis ko ang products ninyo, pipirma ako. Kung ganun, mag-cheers tayo, Mr. Zhu. Para kay Mr. Zhu. Para sa masayang kooperasyon.
Mr. Hu, mauna na ako. Mag-ingat kayo. Ingat, Mr. Zhu. Ana, anong nangyari sa'yo kanina? Nilaglag mo ang kumpanya natin sa harap ng ating client! Kinabahan lang po ako, Mr. Hu. Hindi ko sinasadya. Bumalik ka sa office, magsulat ka ng reflection letter at ibigay mo kay Zhang Ming. Opo. Paano mo yun ginawa? Lumapit ka muna. Sasabihin ko sa'yo. Song Shining, wala ka namang sinabi. Oto-oto ko naman kasi. Hinanda ko yun in case. Hindi ka umiinom pero ininom mo pa rin. Babalik ka na po ba sa villa? Huwag muna. Ihatid muna natin to. Opo. Song Shining, gumising ka! Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sorry po, may dumaan na pusa. Di ko alam ang address niya. Number lang ang meron ako sa kanya. Hello? Nene, bakit hindi ka pa nakakabalik? Boss po ito ni Song Shining. Nakainom siya. Pwede ko po ba malaman ang address ninyo? Ningning! Ningning! Anong nangyari sa kanya? Lola, pwede niyo po ba iturong daan? Oh, sige, tito. Dahan-dahan lang. Marriage certificate? May asawa na si Song Shining? Iho. Magpunas ka muna. Maraming salamat pala. Lola, kinasal na po pala si Song Shining. Tama ka. Pero sabi ni Ningning, kasunod na yung kasal. Yung asawa niya ay di na nagpapakita ulit makalipas ang 1 taon mula nang kinasal sila. Tingnan mo to. Ito ang marriage certificate nila. Bakit malabo ang mukha niya? Kasi nakuha ko lang yan sa ilalim ng kabinet. Mauna na po ako. Ikinasal ka na pala pero bakit nagkakagusto sa akin? Mag-ingat ka. Mr. Hu. Halata nang ang bad mood si Mr. Hu. Pero sumisiksik ka pa rin sa kanya. Nagkakatawa. Song Shining, may asawa na si Mr. Hu. Magtira ka naman ng kahiyan sa sarili mo. Nagkakamali kayo, walang namamagitan sa amin ni Mr. Hu. Pero bakit parang close na kayo? Pangako. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Mabuti naman at alam mo. Mr. Hu, Ito ang information tungkol kay Mr. Wang. Ikaw ang tatrabaho nito ng 3 araw. Kapag nagawa mo, gagawin kitang regular employee. gagawin ko po agad. Huwag kang ngumiti. Ah? May asawa ka na, kasi dapat tigilan mo yan. May problema po ba? Oo, madami. Okay, gagawa na lang kita ng kape. Huwag na. Ana, simula ngayon ikaw na magtitimpla ng kape ko. Sige po. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mr. Hu, may file na need ng perma mo. Nasa si Mr. Hu. Nalasing si Mr. Hu at nagpapahinga sa Elsie's Hotel. Okay,
Kakaalis lang ni Song Shining. Nandyan na siya maya-maya. Kunin mo ang phone ni Mr. Hu at mag-text kay Mrs. Hu. Kapag nandyan na si Mrs. Hu, dalhin mo agad siya sa kwarto. Siguraduhin mong mahuhuli ni Mrs. Hu si Song Shining. Pag gumanang lahat, magdi-divorce sila ni Mr. Hu. Mapapadari sa akin ang lahat. Hindi lang siya basta makikilalang kabit. Iiwan din siya ni Mr. Hu. Song Shining, Song Shining. Hintayin mo lang na mahuli ka ni Mrs. Hu. Ang init. Nasa loob na po si Mr. Hu. Buksan mo to! Mr. Hu? So Shining. So Shining. Anong nangyayari sa'yo? Iinit mo. Nilalagnan ka ba? Dalhin kita sa ospital. Ano sabi mo? Di pumunta dyan si Mrs. Hu? Ano? Makasama si Mr. Hu at Song Shining? Nag-cheat na ba ako nito? Mukhang nalasag si Mr. Hu kahapon. May nag-text sa akin kagabi. Pero, 5:06? Nandito din si Mr. Hu. Hindi kaya si Mr. Hu ang... Si Mr. Hu ang asawa ko? Kailangan ko ba siyang tawagan? Hello? Boses ng babae. Hello? Cellphone to ng asawa ko. Bakit ikaw sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ah. Ay. Siguradong magagalit si Mrs. Hu ngayon. At nakikipag-divorce siya kay Mr. Hu. Huh. Buti na lang. Hindi isang tao si Mr. Hu at ng asawa ko. Natakot ako dun. Nasabi ko pa naman sa asawa ko ang tungkol kay Mr. Hu. Kung isang tao lang sila, katapusan ko na. Tutulog-tulog ka pa dyan, ha?
Mauna na po ako. Bakit nandito ang phone ko? Mr. Hu, saan ka po ba kahapon? Hindi rin kita matawagan. Nalason ako kahapon. Alamin mo sino ang gumawa nito. Masusunod po. Siya nga pala, tasan si Song Shining? Bakit hindi ko siya nakita ngayong araw? Ang sabi niya, may sakit daw siya. May sakit siya? Ngayon? Mr. Hu, saan ka pupunta? May nangyari pala. Kahapon, may babae kong nakausap. Sabi niya makasama daw kayong dalawa. Teka lang, tatawagan kita ulit. May tao sa labas. Ikaw pala. Ikaw ang boss ni Ningning, di ba? Ako nga po. Nalaman ko po na may sakit siya, kaya ako nandito. Lola, bakit nandito si Mr. Hu? Ningning, itong batang to. Iho, pasok ka. Salamat po. Heto bang mga prutas. Salamat, Lola. Ito kunin mo. Ilang taon ka na nga ulit? May asawa ka na ba? 26 years old na po ako. Kasal na po ako. Sa tingin ko naman, ay matino kang lalaki. Bagay na bagay sana kayo ng apo kong si Ningning. Sayang naman at may asawa ka na. Lola, sa totoo lang, magkikipag-divorce po ako. Talaga ba? Divorce? Mukhang mainam nga ang divorce. Kahit naman si Ningning, isang taon ang di nagpapakita ang asawa niya, kaya ayaw ko siya para kay Ningning. Pagsasabihin ko din si Ningning na makipag-divorce sa kanya. Mas buto ko sa iyong dalawa. Bagay kayong dalawa. Mukhang di naalagaan ng asawa niya si Song Shining. Kaya dapat alagaan ko siya. Lola. Sige. Aalis na ako. Uusap na kayo. Bakit ka ba nandito? Nalaman ko na may sakit ka. Dahil ba sa nangyari kahapon? Yung kahapon, aksidente lang nangyari. Alam kong nalasing ka kahapon. Kalimutan na lang na nangyari, okay? Paninindigan kita. Panininigang ka, be. Umayos ka nga. Makikipag-divorce ako. Huwag na. Okay lang ako. Nakakaalis ka na. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, dito lang ako para alagaan ka. Umalis ka na. Baka tumawag asawa ko. Nakikinig ka ba? Sakto. Hindi ko pa nakikilala ang asawa mo. Tumawag ka na. Pangako, tahimik lang ako. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Hini-video ko lang gagawin namin. Wala kang makikita. O sige. Makikinig na lang ako. Mag-uusap kami tungkol sa nangyari sa amin noon. Gusto mo pa rin bang makinig? Hindi ba't sila okay ng asawa niya? Hindi kaya mahal talaga nilang isa't isa? Sige. Gusto mo talagang makinig ha? Bahala ka. Huwag na. Magpahinga ka na lang muna. Ano ba talagang problema niya? Baka may gusto siya sa akin. Hello. Hindi ba sabi mo may nag-text sa'yo na may kasama akong iba? Pero wala namang nakalagay sa history ko. Baka deleted na. Tumawag din ako maya-maya noon at ba yung sumagot. Sabi niya, nung katabi daw kayo natutulog. Ididelete niya ba talaga yon? Pagkatapos ba naman ang nangyari sa amin noon? Malamang ayaw niyang mahuli kami. Ganun ba? Nga pala. Magagalit ka ba kung may kasama akong iba? Siyempre hindi. Kasunduan lang naman yung kasal natin. Normal lang na may iba kang gusto. Nga pala. Huwag kang magalit sa sasabihin ko. Kagabi kasi, may kasama ako at may nangyari sa amin. Tulad ng sabi mo, kasunduan lang naman yung kasal natin. Hindi ako mangingialam sa buhay mo. Okay lang sa akin kung may gusto kang iba. Buti naman. Makikichismis ako.
Mahal mo na ba talaga siya? Hindi ko pa alam. Pero may gusto siya sa akin. Kaya kailangan natin mag-divorce agad. Okay. Magsabi ka lang kung kailan. 7 araw mula ngayon, mag-divorce na tayo. Sige. Kapag divorce na kami, malayo na ako ulit. Siguro ang babae may gusto sa kanya. Ang sumagot sa tawag ko nun. Ang nagbigay ng maling address. Hello? Sang Sheneng, yung tungkol sa project ni Master Wang, kailan mo ba yung sisimulan? Kung ayaw mong gawin, mag-quit ka na. Simulan mo agad bukas ng umaga. Opo. Sabi mo, kilala mo kung sino ang kabit ng mister ko. Sino ang babae? Alam ko magkikita sila bukas para sa isang private meeting. Ibibigay ko sa'yo bukas ang address. Manalaman mo mismo bukas kung sino. Kapano mo kaya akitin ng asawa ko? Maghintay siya sa akin at ipapahiya ko siya sa lahat. Nasaan siya? Di ba po inutusan mo siya na mag-asikaso kay Mr. Wang? Hindi siya napaalam sa akin ngayon. Iniiwasan niya ba ako? Bigay mo sa akin ng address. Hanapin ko siya. Mr. Wang, narinig ko. Mahilig ka din pala sa kape. Anong tingin mo sa product ng company namin? Hindi na masama. Interesado kami sa partnership. Naiintindihan ko. Kung ganon, akin ang kontrata. Ito po, Mr. Wang. Tingnan mo tong kontrata. Baka may ayaw ka dito. Ulang hiya kang babae ka! Nagkakamali ka! Manahimik ka! Tingin mo ba maluloko mo ako na hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo? Nakita kong nas kayon lang. Mrs. Wang, nagkakamali ka. Empleyado po ako ng mga Hu. At talagang sumasagot ka pa? Tuturuan kita ng siyang babae ka. Halika, makinig kayo. Ang babaeng ito ay malandi. Nilandi niyang asawa ko. Sa siyang kabet. Ito bang gusto mo, ha? Masalita ka. Ano ka ngayon? Nagkakamali ka, Mrs. Wang. Huwag mo akong pigilan. Tumigil kayo! Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam dito? Ano ka, superhero? Tahimik! Mr. Hu, bakit ka pa nandito? Maliit lang naman to na project. Hindi mo na kailangan pumunta. Sino ka ba? Binabalaan kita. Huwag kang mangialam dito. Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Mr. Hu, pumirma ka na po sa kontrata. Wala pa tayong magiging problema. Ang asawa mo ay gumawa ng iskandalo sa harap ng madaming tao. Tinakansela ko ang kooperasyon nyo sa aming pamilyang Hu. Simula ngayong araw, ako at ang mga Hu ay ibaba ng kumpanya nyo sa lahat. Mr. Hu, empleyado mo lang naman siya. Hindi naman kailangan palakihin to. Maganda naman ang kooperasyon natin. Pwede natin yun ipagpatuloy. Hintayin mo na lang pagsara ng kumpanya mo. Nagbibiro ka ba? Maayos ang takbo ng negosyo ng mga Wang. Paano mo nasabi na mababankrupt sila? Anong ginagawa mo? Mas mahalaga ka kesa sa kooperasyon ko sa kanila. Song Shening, empleyado kita. Hindi mo kailangan magtiis para sa akin. Haalagaan kita. Hello? Ano? Biglang lalugi yung kumpanya natin? Sabi mo maayos lang ang lahat? Ano? Mr. Hu, nagkamali ako ngayon. Hindi ko alam ginagawa ko. Pakiusap, patawarin mo ko. Mr. Hu, Mr. Hu, Di ba sabi ko sa'yo na tumahimik ka? Sinira mo ang lahat! kasalanan mo to. Bakit ba hindi ka nagpapaalam kung saan ka pupunta? Huwag kang gumalaw. Pasensya na. Hindi na ba ako pwedeng maging regular employee? Sino nagsabing pasado ka? Huwag kang gumalaw. Iniisip mo ba na gawin akong regular kasi panininigan mo ko?